Magandang araw mga bata. Welcome sa ating Module 1 para sa Week 1. Ako ang inyong guro, si Ma'am Dance. At para sa araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa kontinente ng Asya. Ang ating mga layunin sa araw na ito, matapos ang araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang kinaroroonan ng Asya at ang mga hangganan nito, na ilalarawan ang kontinente ng Asya, na iisa-isa ang mga rehiyon ng Asya, at panghuli ay naipapahayag ang kahalagahan ng pag-aaral ng Asya. Tingnan ang mga susunod na larawan. Ayan ang tatlong Daniela. Saan kaya sila papunta? Saang bansa kaya sila nagtatrabaho? O marahil ikaw, nangarap ka na ba na makarating sa isang lugar bukod sa Pilipinas? O kaya ay meron kang kamag-anak na nasa ibang bansa katulad dito? Ang daigdig ay mayroong masalimuot na komposisyon. Atin munang ituon ang ating mga isipan sa isa sa napakakatangi-tanging bahagi nito, ang Asya. Sundan ang palaso. Yan ang kinaroroonan o kinalalagyan ng Asya. Saan nga ba makikita ang Asya? Pansinin ang larawan o mapang ito. Meron itong dalawang bahagi at ipinapakita sa dalawang kulay na naririto, ang kulay blue at ang kulay brown. Ang kulay blue o asul ay nagpapakita ng mga katubigan at sa konseptong ito ay pinapakita ng mga karagatan at ang kulay brown naman ay ang mga kalupaan at dito naman ito ay pinahihiwatig ng mga kontinente. Tingnan natin ang mga kontinente at mga katubigang ito o mga karagatan. Sa mga kontinente, nariyan ang North America, South America, Europe, Africa, Antarctica sa dulong timog, Asia, and Oceania o mas kilala natin bilang Australia. Kung mapapansin ninyo, meron tayong 7 kontinente. Sa mga katubigan naman o mga karagatan, nariyan ang Pacific Ocean. Yan. Kung mapapansin ninyo, 3 siya dito, 3 pangalan, pero sa totoo, isa lang talaga ang Pacific Ocean. Itong gamit natin ay patag na mapa, kaya ito ay parang nakikita natin na mayroong 3 kinaroroonan ang Pacific Ocean. Mapapansin rin natin na mayroong Pacific sa hilaga at sa timog. Dahil sa laki rin ng karagatang ito ay may bahagi na makikita sa itaas ng equator at mayroong bahagi na makikita sa ibaba ng equator. Pero sa totoo, ito ay isa lamang na karagatan at Pacific Ocean ang pangalan nito. Pangalawa, nariyan ang Atlantic Ocean. Ganun din, sa lawak at laki rin ito rin ay may bahaging nasa itaas ng Ecuador at mayroong bahagi sa ibaba ng Ecuador. Yan ang pangatlong karagatan ng Arctic Ocean na nasa dulong hilaga. Nariyan din ang Indian Ocean at yung nasa timog naman ang Southern Ocean. So sa pangkalahatan, meron tayong 5 karagatan. Ang Asya ay nagmula sa salitang Aegean na aso. Ang Aegean ay bahagi o isang rehiyon sa Europa kung saan halimbawa ay makikita dito rin ang bansa ng Gresya or Greece.
Ang aso ay nangangahulugang lugar na sinisikatan ng araw o bukang liwayway o silangan. Balikan natin ang mapa. Ito ang Asya. Siya ay nasa kanan ng prime meridian, so ito ay nasa bahaging silangan or east. At alam natin na sa silangan, sumisikat ang araw. So angkop ang kinaroroonan ng Asya sa kanyang pangalan o sa pangalan na ibinigay sa kanya. Ilan pa sa katangian ng Asya? Ito ay ang pinakamalaking kontinente. Lubhang napakalaki at napakalawak nito. Ang lupain nito ay maabot dito sa Hilaga, sa Arctic Ocean, at lumampas pa dito sa Ecuador. Ang Ecuador ay itong 0 degrees na ito. Naguhit na yan. Kunwarian lang yan. Naguhit. Tiyak ang lokasyon ng Asya, kaya tingnan natin ang saklaw nitong latitude at longitude. Sa latitude, nagsisimula sa 10 degrees south o timog ng Ecuador. So, dito yan. At umaabot ng 90 degrees papunta ng hilagang latitude. Yan ang saklaw ng Asya. At sa longitude naman, nagsisimula sa 11 degree o 11 degrees. Dahil nasa kanan siya ng prime meridian, ito ay nasa silangan o east. So, mula 11 degrees east hanggang 175 degrees. Dito sa bahaging ito, makikita ang saklaw na longitude ng Asya. So, ganyan kalaki o kalawak ang saklaw ng kontinente ng Asya. Ang mga hangganan ng Asya ay ang mga natural nitong hangganan kung saan inihihiwalay siya mula sa ibang kontinente. Tingnan natin ang mga hangganan ng Asya. Nariyan ang Ural Mountains na humihiwalay sa Asya sa kontinente naman ng Europe. At papunta ng Hilaga, makikita natin dito ang Kara Sea at ang Arctic Ocean. Sa bahaging ito naman makikita ang Bering Strait. Ang Bering Strait naman ang humihiwalay sa kontinente ng Asya sa kontinente ng Hilagang Amerika. Hindi natin makikita yung Hilagang Amerika dito. Pero ang Hilagang Amerika ay nasa bahaging ito. Yan, kulay puti na yan yung dulong bahagi ng Alaska. Kaya inihihiwalay ng Bering Strait ang Asia sa North America. Sa silangan naman makikita ang Pacific Ocean na hangganan ng kontinente ng Asya. At paibaba, papunta ng timog, narito ang Arafura Sea at Timor Sea. Ang mga dagat na ito ang humihiwalay sa Asya sa kontinente ng Australia. Nasa timog naman ang Indian Ocean at Arabian Sea. Ang Red Sea naman sa kanluran ang humihiwalay sa Asya sa kontinente ng Africa. Sunod, narito ang Mediterranean Sea at ang Black Sea, at panghuli ay ang Caucasus Mountains. So, yan ang mga hangganan ng Asya. Sa sobrang laki ng Asya, ito ay nahahati sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa makalumang paniniwala, ang Asya ay nahahati sa 3 rehiyon lamang at tinatawag ang mga ito na Far East, Middle East, at Near East. O Far East, o malayong silangan, Middle East o gitnang silangan, at Near East o ang malapit na silangan. Ano kaya ang pinagbasehan ng paniniwalang ito? Ano nga ba ang makalumang paniniwalang ito? Ito ay tinatawag na Eurocentric, hango sa salitang Euro for Europe at centric meaning center o gitna. Ang Eurocentric ay isang paniniwala kung saan nakasentro sa pananaw ng mga Europeo. Sa paniniwalang ito,
higit na binibigyang pansin ang pagiging superior ng mga Europeo sa iba't ibang larangan at lumalabas na tagatanggap lamang ng impluwensya ang Asya. Kung kaya sa pananaw na ito, ang mga pangalan ng rehiyon ng Asya ay batay sa point of reference ng kinaroroonan ng Europe. Suriin natin ang mapang ito. Ito yung tinatawag nilang Far East. Ito naman ang Middle East. Ito ang Near East. At ito ang bahagi ng Europe. Kaya sa point of reference na ito ng Europe, depende sa layo sa kanila ng mga rehiyon, ganun nila binigyan ng pangalan ang mga rehiyon ng Asya. Near East dahil ito yung pinakamalapit na bahagi ng Asya sa kanila sa Europe. At Middle East yung nasa gitnang bahagi. At yung pinakamalayong bahagi ng Asya sa kanila ay tinawag nilang Far East. Yan ay sang-ayon sa Eurocentricong pananaw. Ang pananaw naman na ginamit bilang batayan ng mga Asyano sa paghahati ng mga rehiyon ay ang tinatawag na Asian-centric. Hango rin ito sa dalawang salita na Asian for Asia at centric na ibig sabihin ay center o gitna. Sang-ayon sa pananaw na ito, pinahahalagahan ang mga kataga, mga kaisipan, mga natamo at mga konseptong nagtataguyod sa Asya at sa pagiging Asyano. Kaya sang-ayon sa kaisipan na ito o sa pananaw na ito, narito ang mga rehiyong nabuo sa Asya. Sang-ayon daw sa makabagong pagtingin ang paghahati sa mga teritoryo tungo sa mga kontinente at ang mga kontinente tungo sa mga rehiyon ay depende sa sariling pananaw ng isang heograper o sino mang may kapangyarihang magtakda ng hangganan o paghahating heograpikal. Ang mga rehiyon sa Asya ay tinatawag din na rehiyong zonang heograpikal at kultural dahil daw isinaalang-alang sa paghahating ito ang mga sumusunod na aspekto, ang pisikal, historikal at kultural. Batay sa mga salik na ito na ang naging rehiyon ng Asya sang-ayon sa pananaw ng mga Asyano o sang-ayon sa pananaw ng Asian-centric. Ang kulay pula ay ang Hilagang Asya. Ang Kanlurang Asya naman ay ang kulay rosas or pink, at ang kulay lila naman o violet ang Timog Asya. Ang kulay asul or blue ay ang Timog Silangang Asya, at panghuli ang kulay dilaw or yellow ay ang Silangang Asya. So eto ang paghahating ito ay batay sa pananaw ng Asian-centric. Bakit daw sinasabi na ang rehiyon ng Asya ay matatawag na heograpikal at kultural na zona? Sapagkat daw ang naging basehan sa paghahating ito sa iba't ibang rehiyon ay ang mga aspektong pisikal, kung saan saklaw nito ang katangiang pisikal ng lugar, klima at kinaroroonan. Sa historical naman, may mga pangyayari o mga nakaraang pangyayari o kaganapan na mayroong malaking impluwensya sa bansa na kabilang doon sa rehiyon na iyon. Yan din ay pinagbasihan sa paghahating ito. At sa kultural naman, saklaw naman ito ang relihiyon, tradisyon, pananamit, wika at mga paniniwala. So ulitin, tingnan natin ang mapang ito at ang mga larawang sumusunod. Kung pagbabasehan ang kultura, mapapansin natin na halos magkakapareho ang kanilang mga kasuotan. Maging sa wika ay may pagkakapareho din sila. Sa katangiang pisikal naman o sa heograpikal, ito naman ang kanilang kakikitaan ng kanilang lugar ng mga ganitong uri ng mga katangiang pisikal. Sa historical naman, ang Hilagang Asya, karamihan sa mga bansang ito
ay kabilang dati sa tinatawag na USSR o Union Soviet of Socialist Republic. Halimbawa, etong mga bansang ito, yan ay bahagi dati ng USSR. Ito naman sa Silangang Asya. So, pare-parehas din ang kinaroroonan ng mga bansang kabilang dito sa Silangang Asya. Halos pare-parehas din ang nararanasan nilang klima. Nararanasan nila ang tinatawag na 4 na season, kaya yung kanilang mga kagubatan rin ay nakakaranas ng tinatawag na taglagas. Sa panahong ito, ang kulay ng mga dahon ng kanilang mga punong kahoy ay nagpapalit mula sa kulay berde patungo sa pagiging kulay brown o dilaw hanggang sa ito ay tuluyang malagas. Maging ang kanilang mga, kahit hindi ito kabilang sa pinagbasehan ng kanilang paghahati ng rehiyon, makikita rin natin na yung wangis ng mga mamamayan sa rehiyong ito ay halos magkakaparehas din. Ganun din dito sa Hilagang Asya. Karamihan din sa mga pananamit nila ay halos may pagkakapareho din. Ito naman sa Timog Silangang Asya. Pare-parehas din ang nararanasang klima ng mga bansa sa lugar na ito. At halos mga bansa dito ay kakikitaan rin ng mga tinatawag natin na rainforest. Sa mga agrikultural naman o sa hanap buhay, nagkakapareho din. Halos agrikultural din ang mga hanap buhay ng mga mamamayan sa bansang ito o sa rehiyong ito. May pagkakapareho din ang kanila pagdating sa mga pananamit, ganun din sa Timog Asya, halos magkakaparehas din ang pananamit nila. At sa katangiang pisikal ng kanilang rehiyon, nakikitaan din ito ng halos magkakaparehong itsura ng kanilang lugar. Ito naman sa Kanlurang Asya, ayan, mga Arabo din ang makikita dito, halos pare-parehas din sa pananamit, sa wika, ganun din, at maging sa katangiang pisikal ng kanilang rehiyon. Makikita rin dito ang mga lugar na tigang, tuyo at mabuhangin katulad ng mga disyerto. Kaya sinasabi na ang paghahating ito ng mga rehiyon ay batay sa pisikal, historikal, at kultural. Ayan, isa-isahin natin ang mga rehiyon ng Asya. Ito ang Hilagang Asya na binubuo ng Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan at Mongolia. Ito naman ang Silangang Asya na binubuo ng China, North Korea, South Korea, Japan at Taiwan. Ito naman ang Timog Silangang Asya na binubuo ng Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia at Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, East Timor at ang sariling atin ang Pilipinas o Philippines. Ito naman ang Timog Asya. Sa Timog Asya makikita ang Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka at Maldives. At panghuli ay ang rehiyon ng Kanlurang Asya. Dito makikita ang bansa ng Turkey, Cyprus, Lebanon, Israel, Syria, Jordan, Iraq, Iran, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Oman at Yemen. Bakit kaya mahalaga na pag-aralan natin ang Asya? Mahalaga na malaman natin ang tungkol sa Asya sapagkat tayo, una, ay bahagi nito. Dito nabibilang ang bansa na ating tinitirhan. Mahalaga rin na matukoy at makilala natin
ang mga bansang bahagi nito sapagkat mayroon tayong malawak na interaksyon sa mga ito tulad ng sa politika, ekonomiya at maging sa kultura. Kapag tayo rin ay mayroong taglay na kaalaman tungkol sa pook na ating kinabibilangan, may pagmamalaki natin ito saan man tayo magtungo. Makakatulong rin tayo sa paglinang ng mga makabuluhang pagdaloy ng impormasyon at kaalamang makatutulong sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng mga bansa sa Asya. Higit rin nating mapag-iibayo ang pagtutulungan ng mga bansa sa gitna man ng krisis o kaunlaran. Ayan, naunawaan ba ninyo ang mga konseptong ating tinalakay sa module na ito? Una, ang tungkol sa kinaroroonan ng Asya. Pangalawa, ang tungkol sa katangian ng Asya at ang mga rehiyon namang nabuo sa kontinenteng ito. Kung ganoon, maaari ba ninyong kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba? Magaling! Ang ating maikling pagsusulit at takdang aralin ay makikita sa ating Google Classroom. Okay, para sa inyong takdang aralin, maghanap ng mga artikulo o trivia sa internet o sa magazine na nagpapakilala ng Asya sa iyo. Mayroon pa po bang mga katanungan o paglilinaw? Maaaring magbigay ng inyong mga katanungan o mag-post ng inyong mga katanungan sa ating group chat o maging sa ating Facebook group. Maaaring ulitin na panoorin ang video na ito sa ating FB group kung sakaling may mga nakaligtaan kayong mahalagang konsepto. Maraming salamat sa pakikinig at mag-iingat tayo palagi.